typically, the first 24 hours, maraming mga aftershock. And then paunti-unti, bababa siya. But I expect na even in the next 2 days pa, no, in the first 3 days, marami pa rin mararamdaman dyan doon sa epicentro, like Bogo City. Daang-daang aftershocks na naitala ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS kasunod ng magnitude 6.9 na lindol sa Bogo City, Cebu kagabi. Gayunman, iilan lang dito ang ramdamang pagyanig, kabilang na ang 4.8 magnitude na naitala ng PHIVOLCS alas 12:34 ng umaga ng October 1. Babala ni Science and Technology Secretary Renato Solidum, asahan pa ang maraming aftershocks sa epicenter ng lindol hanggang sa mga susunod na araw. Ang main shock magnitude 6.9. Ang rule of thumb natin, kapag titingnan natin ano kaya ang posibleng aftershock na mangyari, usually 1 magnitude lower, sabihin natin 5.9. No, base sa tala ng mga aftershock na nangyari at base sa updating ng mga record, magnitude 4.8, which is kagabi yung nangyari, ang pinakamalakas. Dagdag pa ng DOST Chief, bukod sa malakas na pagyanig, nakaapekto rin sa lawak ng pinsala at dami ng casualties ang kalidad ng mga istruktura. Malaki ang epekto ng kalidad ng mga bahay at gusali at marami tayong nabalitaan na namatay dahil bumagsak ng wall. No, may mga nadaganan ng wall. Kasi yung wall, kung titingnan natin sa parte ng bahay, yan ang madalas masira kumpara sa mga poste at biga. Kaya naman nagbabala rin ang kalihim na kung sa Metro Manila mangyayari ang isang malakas na pagyanig gaya ng isang 6.5 magnitude na lindol, mas marami ang masasawi at mas malawak ang magiging pinsala. Ito ay dahil sa mas marami rin ng mga gusali at populasyon sa Kapitolyo ng bansa kung ikukumpara sa Bogo City, Cebu. Kunyari yung 6.5, kunyari 6.5 na lindol dito sa kalagitnaan ng West Valley Fault, tens of thousands ang ating casualty. Gusto ko lang i-remind tayo sa seriousness ng effort na kailangan natin gawin. Dahil walang nakakaalam kung kailan ang malakas na lindol tatama, binigyang diin ang kalihim na dapat patuloy ang ginagawang paghahanda ng publiko, gaya ng pagtitiyak na earthquake resistance ang bahay, gusali at iba pang istruktura. Anya, maaaring i-download ang How Safe is My House app at sagutin lamang ang mga tanong para malaman kung naaayon sa construction standard ang tinutuluyang bahay. Sanayin din ang sarili sa mga dapat gawing kilos kapag lumilindol, gaya ng dock, cover and hold. Layuan din ang pinakamahinang bahagi ng bahay o istruktura gaya ng mga pader. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.